umaga mga Karden. Tayo ngayon ay narito upang i-cover yung paggawa ng cocoa sugar ng Palian Tappers Association. Palian Tappers and Farmers Association, ang livelihood ministry ng Community United Methodist Church. So ngayon po ay gagawa ang ating mga kasapi dito sa grupong ito upang gawin na yung pag-process ng cocoa sugar, upang sa karon ay makita din natin paano ba ginagawa yung ating cocoa sugar, no? Dahil ito ay may layunin na i-upgrade ang economic condition ng ating mga membro, tulungan ang mga farmers na ma-develop yung kanilang mga ani ng nyog, kakao at mani. At ganoon din makapag-create ng job opportunities sa lahat ng mga constituent ng community na ito, at ma-provide ang healthy food products sa ating market, lalong-lalo na dito, pangunahin na sa market ng South Cotabato. So ito po yung ating gagawin ngayong umaga. Ang ating mga tagagawa ngayon ay mga membro ng asosasyon. So salit-salitan sila. So kung kayo po ay mag-order later on ng cocoa sugar, ay meron kaming page, at ito yung ipapakita ko mamaya doon sa description ng ating YouTube, upang kayo po ay makapag-order. Open po tayo sa online, no? Affordable ito compared mo doon sa mga mall na kung saan ay commercial na yung ating price, no? So ito po mamaya ay makikita nyo yung byproducts ng cocoa sugar, no? Katapos nito ay meron pang isang process. Dudurugin, pagkatapos ay idadry, at yun, magiging cocoa sugar na. Maganda ngayon dahil may init, no? Sometimes itong sobrang init ay nagiging may positive effect sa buhay ng tao, no? Dahil may mga products tayo na pwedeng i-process through sunlight, no? Natural drying, no? Yon ang kainaman ng ganitong panahon. So mamaya itutuloy natin pagka yun ay atin nang dudurugin, yung ipupulverize yung nalutong syrup, dahil kailangan din na pulverize yung ating products na ibibenta. So mga Karden, mamaya balik po tayo para sa papapakita sa inyo ng additional steps sa paggawa ng cocoa sugar. Ganito pala ang mag-ukay-ukay, ano? Julia, okay ma? Okay ma? So ito mamaya, maglalapot, bago turugin, sabi kanina ay yung paglalapot niya ay ating ding i-cover, upang sa karon ay makita rin ninyo, no, yung products ng syrup, ano na. Ito, ilang kilo to? May 1 kilo? Yung kontas. Ay, estimate lang, isang picture lang to, no? Pero yung isang container na may 30 kilograms ng cocoa syrup ay nakakabuo siya ng around 15 kilograms na cocoa sugar. Kalahati nung syrup ay nagiging
coco sugar siya. No? So yan ang kainaman. Isang container ay nakakalaga ng 1,600. No? Bibili natin sa labas dahil wala pa tayong enough na supply dito sa atin. So yun po mga karten, mamaya papalit tayo ulit. Ang ating coco syrup na hindi pa naisalang. So mula sa coco sap, yung tuba, pagka panaog niya, diretso sa kawa, lulutuin na syrup para ma-stack at hindi siya ma-spoil. Dahil pagka lumampas sa oras, hindi na siya magandang gagawing coco sugar, maganda na ito na gawing sukang tuba. No? So hindi na siya magiging asukal pa. So lulutuin na coco syrup at i-stack kung hindi pa kagad-agad na maluluto into coco sugar. So ito po yung process na ginagawa. Malapit na siyang maging coco sugar, malapot na. Tama sipag itong mga tagagawa. Alam nyo, expert itong mga tagagawa natin, itong mga membro, dahil nga natutunan nila ang industry ng paggawa ng coco sugar, dahil ang grupo ng mga eminent attorneys ay nag-put up ng planta dito. Nung ibenta yung planta, sila ay nagsipag backyard. Ngayon ay grinupo ng isang kapatid sa pananampalataya, o kaya't ito na. Yun no. At isusunod naman ito. So tuloy yung paghalu-halukay upang maging coco sugar na siya mamaya. Yan. Sana nga suportahan ninyo itong aming industry nito, dahil hindi lang ninyo kami bibigyan ng pag-asa na maranasan ang masaganang buhay, kundi kayo rin ay magkaroon ng malusog na pangangatawan, dahil itong coco sugar ay sagot sa mga suliranin o concern natin sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa taas ng ating blood sugar. So yan po, no? Ang kagandahan nito. Yan. So pagkatapos, ito na naman, umpisa na naman dito sa Pugon ang chicken bass nung pagluluto ng coco sugar. Ayan. Yan ang umpisa niya. Maganda, no? Okay, balik tayo mamaya ulit na naman. Yung unang pass, no? Pinipinas na. Hindi na yan isasalang? Hindi na. Hanggang sugar na ito. Ganon. Papuntang mala na. Pamala pa yan. I see. Makita mo may hanggang magmala. Yan. Hanggang magdaan sa ayagan. Kaya sabi mo boss, mahirap ang process. Itong dahilan kung bakit may kataasan ang presyo ng sugar na to compared mo doon sa nakasanay natin, like brown sugar, white sugar, yung muscovado. Dahil yung muscovado, na matandaan ko nung bata pa ako, merong pagpigaan ng tubo na iniikot ng kalabaw, at pagkatapos ay may kawa isasalang. Mas madali yon compared itong paggawa ng coco sugar, dahil nung unang video natin kasama dito yung makikita yung pag-akyat ng mga mananggiti or yung tappers natin sa nyug upang kumuha ng sap, at yun ang lulutuin nila para maging sugar. Yan. So hindi po madali.
So yung dahilan kung bakit medyo may kataasan ng presyo compared mo sa Ito. mga regular na asukal. So yan po. Yan, Pinipinas na. So ito na yon, matutuyo na siya. Yung kawa mainit pa. O yun, ang galing ano. Alam nyo to, ako karanasan ko ano, pagka sumasakit yung biwang ko, titimpla ako, magdilyot ako ng isang mug na tubig at isang kutsarang coco sugar. Presto, 3 beses lang gagawin yun ng umaga, mawawala yung sakit ng aking biwang. So may health contribution ito para sa atin. So doon sa ating ilalabas na sugar na nakapak, nakalagay din doon ang ating mga benefits na makukuha sa coco sugar. Yan nagiging pulverized, nagiging refined na siya na asukal. At aayagin na. Yun, inaayag pa. Yun, inaayag. May mga pebbles mamaya. So ito yung ida-dry. I see. Ito kasi ng aming processing area ay hindi pa fully closed, kung kaya't mayroon pang mga stray dogs na nakakapasok, pero we assure you na observe namin ang hygiene dahil ito nga ay pagkain, so dapat na ating i-maintain yung kalinisan ng ating niluluto o pinaprocess na product, no? So hopefully in God's time ay ma-enclose namin itong processing area upang sa kanon ay talagang mention natin yung cleanliness ng ating area. You know, wala nang pebbles. Dati gumagawa din sila ng pebbles. Yung pebbles kasi masarap yun na pang dessert o minatamis pagkatapos ng kain. Kung wala tayong pang matamis o pang dessert, ay pwede nating gawing dessert. Ito yung pebbles, o tawag namin ay tabugol, no? Tibugol. Itong tibugol, ito mas mura to compared mo dito sa refine. Ito, pero kakunti lang to, hindi sila masyadong gumagawa ng tibugol. Yan, yan, pebbles ito. Masarap ito na pang minatamis kapag kumain tayo at wala tayong pang dessert, no? Biko. Masarap din to. Yung mga mahilig sa biko, nakatulad ko. Ako nagpapaluto dito ng biko. Ito yung nire-request ko na pang matamis nila. So mga karden, nakita po natin kung paano i-process yung ating coco sugar. Nakalagay na sa tray at ito ay dadalhin na sa drying area. Idadry na to. Sundan natin hanggang makita natin yung pagdadry. Ito si
Daniel Gabat. Yan. Talagang expert ito sa pagluluto ng coco sugar. Yan. Oh, natural itong drying dahil wala pa kaming oven. Sana merong makapanood nito at suportahan kami na makabili ng oven upang kahit tag-ulan ay makakapagluto kami ng coco sugar. Ito pa yung niluluto nila noon pang isang araw o kahapon. Kapon to. Mayroon na dito yung nauna kahapon. Oh. Yan, ilang araw ito i-dry? Hindi, wala. 3 minutes. Ganun lang, hindi siya magtatagal. 3 minutes lang daw na ida-dry. So mga estimate mo patong ilang kilo na to kaya? May 10 kilo to? Ito, mga meron. Mayroon. Okay. Hi, praise God. Nakapagsimula na ang grupo na magluto ng coco sugar. So mayroon na kaming i-display sa mga taong gustong mag-order. I-close up natin para makita nyo talaga kung anong itsura ng coco sugar na sinasabi natin. Yan. So umpisa, kung mahilig tayo sa matamis, talagang medyo kulang, no? Yung tamis na hinahanap natin compared mo dun sa white, sa brown, sa muscovado. Pero pag nagtagal, masasanay yung taste buds natin. Sapat na yung isang kutsara na pangkape natin. Yan. So bababa talaga yung ating blood sugar content sa ating katawan. Yan, mga Karden. Karden, meron pa silang mga tanim na talong. No, sa itsura nito, nagpapakti sila ng natural, yung organic, yung mga nabubulok. Yan. Kasi yung association na ating sinasamahan dito ay nagpa-practice din ng natural gardening. So walang spray. Ito kanilang mga tanim. Yan. So kasama ito sa pinopromote ng ating grupo, no? Yan. Ang laki, oh. Yan, talong. No, sinong magkaakala na sa tag-init ay meron nakatanim na talong na kung tutusin pag ganitong panahon, sobrang init, hindi makasurvive. Pero dahil sa innovation na ginagawa ng ating mga kasama rito, ay meron silang mga maha-harvest na talong. Yan, mga Karden. Mga Karden, ang nakapak na ng mga coco sugar, finished product na to, ready na to for disposal. Yan. Yan, ito yung mga bagong loto. So mag-contact lang kayo sa amin para sa mga gusto nyong order. Mamaya ilalagay ko sa ating description box yung page ng grupo upang doon kayo mag-message kung mga gusto nyong order. Yan. Ito mayroon ding native coffee. Ito ay product ng Tukugay, isa ring grupo ng mga growers ng kape dito sa Tupi, South Cotabato, no? Magandang combination ito. Yan.
Dahil hindi ka makakape kung walang asukal. Yan. Buti pa yung asukal, pwede mong kainin, pero ang native coffee, hindi mo siya pwedeng kainin nang walang asukal. So, kailangan mo yan. So, ito. Kaya pinapangarap ng grupo na later on ay makagawa tayo ng sachet ng native coffee na mayroon na siyang cocoa sugar. Para madali na lang tayo magtimpla. Mahilig man tayo ng mga madalian, shortcut ang ginagawa natin. So later on, pagka umangat, umasenso at lumago na itong ating grupo, ay gagawa tayo ng sachet na parang 3-in-1, pero hindi pa nag-iisipan pa namin kung ano yung pangatlo na i-mix para madali na lang yung ating pagtitimpla ng kape. Yan. So mga kapden, ito ang ating gawain, ang livelihood ministry ng Community United Methodist Church, ang Parian Tappers and Farmers Association dito sa Purok 3, Parian, Tupi, South Cotabato. Yan, ito na yung nakasupot na cocoa sugar. Ito ay 1 kilo at ito ay ready na i-dispose sa mga nag-order or gustong makaranas kung ano ang cocoa sugar. Just contact us po. Ito ang ready na i-dispose na product ng cocoa ng grupo. Ito yung sinusupot. Ito yung galing na sa dryer, ready na siya na i-pack para ma-dispose, no, sa mga outlets, sa mga gustong mag-order ng cocoa sugar. Yan. So Sunday ay ang gagawin naman ay mag-practice ang mga kagrupo natin ng paggawa ng peanut butter. Mayroong tayong na-request na pupunta rito para magturo sa ating mga kababaihan ng simbahan at ng mga asawa ng membro dito na maggawa ng peanut butter. Yan po, para subukan natin lahat ng product nila dito ay ilalabas natin na process, hindi na siya raw materials or raw na yield lamang ng ating mga crops. So yun po ang ating pinagsikapan na gawin sa ating mga kasama dito sa community nito. Captain, ito yung ating piniture ngayong umaga, yung paggawa ng cocoa sugar ng Palian Tappers and Farmers Association ng Purok 3, Palian, Tupi, South Cotabato. No, nakita po natin paano ang paggagawa. No, nagsimula kaninang mga alas 8 na halos isang container yung ginagawa, pero mga alas 10 na ito ay ginagawa pa rin. Mayroon pang sobra na lulutuin, so hindi po natin agad-agad matatapos. So mga kapden, counting lambing po kung bago kayo sa ating YouTube, pakisubscribe naman po yung ating channel para masuportahan yung ating ginagawa na rural mission and ministry. Ganoon din po na paki-like yung ating video at paki-click yung notification bell upang sa kanon ay lagi po kayong updated sa mga bagong ina-upload ni Hardinerong Pastor, at mag-leave din po kayo ng comment upang yung mga concerns po ninyo ay mabasa natin at makahanapan natin ng kasagutan yung inyong mga concern. Magandang umaga po sa inyong lahat at God bless po sa inyo.